Hello everyone! Finally, nagkaroon ulit ng time ngayon para makapag-vlog. Mga 2 weeks ago pa. 2 weeks na yung nakakalipas yung huli kong vlog. And ngayon itutuloy ko na ulit yung vlog kasi parang bitin yung una kong vlog. Kasi na-excite lang ako dahil dito. Today, itutuloy na natin yung vlog tungkol dito. Yan. Medyo pagpasensyahan nyo lang, medyo maingay tayo dito ngayon. Ang bahay kasi namin nasa gilid lang ng kalsada. At hindi tayo ngayon naka noise cancellation. Dinisable ko yung noise cancellation kasi para mas marinig ninyo yung tunay na sound nitong folding piano. Okay, so please give me a minute to set up the keyboard. Okay, then start na tayo. Itong vlog ko po ngayon, parang guide na rin po ito sa mga bibili ng keyboard, mga pambahay na keyboard. So, para may idea po kayo. Okay. So, itong keyboard na po ito, electric piano, is 88 keys. Pareho po yan ang haba ng full keys ng piano, 88. Tapos, ang mga keys niya po, medyo maiksi lang ng konti. Ito. Kasi yung talagang sa piano, medyo mahaba ng konti dito. Tsaka yung white keys, medyo mahaba. Okay, ganyan lang po siya kasimple. Ito yung mga control buttons siya. And bago natin i-on, pakita ko muna sa inyo yung bandang likod. Ang kagandahan dito sa keyboard na to, napakasimple pero hindi tinipid. Like usually pag bibili kayo ng keyboard, yung iba, isa lang yung speaker, isang malaking speaker lang. Pero this keyboard has 2 speakers. Meron dito at meron din dito. Tapos yung bandang likod niya, may connection sa tingnan natin malapit. Yan sa headphone. And by the way, ang connector nito is 3.5 mm plugs cable. 3.5 mm cable. So para sa headphone, sa auxiliary in, usually pwede po dyan ang pwede mo i-connect yung cellphone, mag-connect ng MP3, basta meron kayong connector ng 3.5 mm. Yan sa mic. So, maliit ang connector nito. Hindi siya katulad ng ibang keyboard na malaki ang cable. Okay? So, mic, hindi ko pa rin nasubukan yan. So, itong sustain, yes, that's for sustain pedal. Pakita ko po sa inyo yung sustain pedal. Ito po. Sustain pedal. First time kong gumamit ng sustain pedal na round. Usually, square or rectangular ang shape ng sustain pedal. Okay, so ikabit na rin natin yan. Okay. So, pinahuli ko itong huling port. This is USB port. Yan po ang nagpa-power lang dito sa keyboard. At alam niyo po ba ang gumagamit lang yan? Ito lang. Napakasimple. Pareho lang ng ginagamit sa cellphone. Okay? So, ang i-connect ko lang muna ngayon, yung sustain pedal. Ang kagandahan po dito sa keyboard na to,
pwede nyo siya gamitin na nakasaksak. Pero pag naka-charge siya, ito ang pinaka interesting dito sa keyboard na to. Pwede siyang rechargeable siya. Diba? Interesting. So aside pala sa sustain pedal and power supply, USB, meron din siyang kasamang stand. Okay? Actually ngayon first time ko pa lang ito ikabit. Halatang hindi ako nagpa-practice pa. Okay? So, try natin pa tunugin na itong keyboard para marinig niyo. Okay, yan. I-cancel ko muna po yung i-disable ko muna yung sa noise cancellation. Okay? Sorry, magte-take muna ako ng risk. Pasensya na talaga, nasa gilid yung bahay namin ng kalsada, kaya talaga maingay. Tapos nataon pa na market day ngayon. Anyway, kaya ako kinancel yung sa noise cancellation para iparinig sa inyo yung talagang actual na sound nito, yung normal na sound. Pwede naman siya ikabit sa speaker, pero mas minabuti kong iparinig sa inyo na gamit lang yung kanyang speaker. Tanggalin muna natin to. Para kita niyo lahat. Okay, so I'll put the mic here. Sana clear. Okay. Background pa. Yan, sorry wala akong piano piece na i-present sa inyo ngayon. Yan. Anyway, at least may idea kayo kung ano yung tunog. Ang touch nito, okay lang siya. Medyo semi-weighted keys. Ibig sabihin ng weighted, may bigat na parang sa piano. So, not bad para sa isang piano. So, pwede na professional or non-professional pwedeng gumamit ito. Pang practice lang. So, maganda tong keyboard na to para sa practice. Okay. Okay. So, kung interesado kayo, pwede kayong bumili nito. So, isa sa magandang tingnan ninyo pag bibili kayo ng piano, kailangan yung medyo may bigat. Medyo semi-weighted. Ibig sabihin may bigat ng konti yung piano, matigas. At saka meron siyang touch sensitivity or we call that velocity sensitivity or touch response. Like halimbawa, pag mahina yung pindot, dapat mahina rin. Pag malakas, mahina. Tingnan natin yung ibang sound nito.
Ikabit ko muna to. Again. So, siguro hindi na kayo nabitin doon sa una kong vlog. Pasensya na, nung unang vlog ko, medyo na-excite ako masyado. Kaya, pinakita ko lang muna sa inyo. At least ngayon, siguro yung mga bibili ng keyboard, may idea na kayo kung anong bibili ninyo. Yung mga pambahay lang, pang anak ninyo. So, mga ganitong keyboard, okay na. So, this is 88 keys. Yung nakikita ninyo madalas sa market, sa mga malls, sa mga tinitinda, pati na rin sa music store, mapa professional and non-professional keyboards. Yung mixi nito is 61 keys. Yung ganito lang, hanggang lang dito. So, do to do. So, abangan nyo po yung iba ko pang mga vlogs tungkol sa music and gagamitin ko na rin to sa mga vlog natin, makakatulong na to para i-demonstrate ko sa inyo yung iba pang mga tungkol sa music, sa keyboard at sa iba pang instrumento. Sana hindi kayo mainip kung medyo natatagalan kasi hindi ko pa ngayon nagagawa masyadong regular na mag-vlog kasi marami pa tayong pinagkakabalahan. Pero sana sa mga susunod na araw, linggo, buwan, magawa na nating regular para nakakapag-share tayo ng libre sa ating mga kababayan. Once again, thank you so much for watching.